Kung minsan, mahirap panindigan ang mga plano natin dahil kulang tayo sa disiplina. Lahat tayo may gustong maabot. Pero kung wala kang kontrol sa oras mo, kung wala kang kontrol sa ugali mo at gawain, madalas na uuwi lang sa simula. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 simpleng bagay na pwede mong simulan para unti-unting maging mas disiplinado ka araw-araw. Number 1, gumising ka ng maaga. Kung mapapansin mo, halos lahat ng taong matagumpay may iisang habit na pare-pareho. Gumigising sila ng maaga. Pero bakit nga ba napakahalaga nito? Kapag gumising ka ng maaga, binibigyan mo ang sarili mo ng head start sa buhay. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, ikaw naman ay nagsisimula ng kumilos. Ibig sabihin, nauuna ka na agad sa oras. Para kang tumatakbo sa karera na nakalabas ka na sa starting line. Samantalang ang iba ay naghihintay pa ng signal. Hindi lang ito tungkol sa pagiging productive. Kapag maaga kang nagigising, mas nagkakaroon ka ng oras para sa mga bagay na madalas mong sinasakripisyo. Tulad ng exercise, meditation, pagbabasa, o simpleng tahimik na pag-inom ng kape habang nag-iisip ng plano sa araw. Ibang klase ang pakiramdam ng umagang hindi ka nagmamadali. Walang traffic sa isip mo, walang ingay, at para bang ikaw lang ang gising sa buong mundo. Kung late ka nagigising, kadalasan ay nagsisimula ang araw mo sa habol-habol mode. Nagmamadali kang maligo, nagmamadali kang kumain, pumasok, tapusin ang trabaho. At sa huli, pakiramdam mo ay hindi mo kontrolado ang sarili mong oras. Pero kapag maaga kang bumangon, ikaw ang may hawak ng manibela ng araw mo. Halimbawa, isipin mo ang 2 estudyante. Pareho silang may exam ng alas 8 ng umaga. Yung isa, gumising ng alas 7:30. Halos hindi nakapag-almusal at nagmamadali papunta sa eskwela. Pagdating niya, hingal at kaba ang dala niya. Samantalang yung isa, nagising ng alas 5, nakapag-review pa, nakapagkape, at nakarating ng relax sa paaralan. Kanino sa tingin mo ang mas malinaw ang utak at mas handang sumagot? Ganon din sa totoong buhay. Ang disiplina sa paggising ng maaga ay hindi lang simpleng habit. Isa itong pundasyon ng disiplina sa iba pang bagay. Kasi kapag natutunan mong labanan ang tukso ng dagdag na tulog at yakap ng unan, mas kaya mong labanan ng ibang tukso. Ang katamaran, procrastination, o mga bagay na umaagaw sa oras mo. At tandaan, hindi ibig sabihin nito ay bigla kang magigising ng alas 4 bukas. Pwede mong simulan sa maliliit na adjustment. Gumising ka ng 15 minutes earlier kaysa dati. Tapos unti-unting dagdagan. Kapag naging natural na ito, mapapansin mo na mas nagiging maayos, kalmado, at produktibo ang buong araw mo. Sa madaling salita, ang paggising ng maaga ay parang invisible advantage. Hindi ito nakikita agad ng iba, pero ramdam mo sa bawat desisyon, sa bawat kilos, at sa bawat tagumpay na naaabot mo. Number 2, simulan mo sa maliliit na gawain. Kapag sinasabi natin na gusto nating maging disiplinado, kadalasan naiisip natin agad ang malalaking bagay. Pagbabawas ng timbang, pag-iipon ng pera, o pagbabago ng lifestyle. Pero ang totoo, ang disiplina ay hindi nagsisimula sa malalaki at komplikadong hakbang. Nagsisimula ito sa mga maliliit at tila walang halagang gawain na ginagawa mo araw-araw. Isipin mo ito, kung gusto mong maging marathon runner, hindi ka agad tatakbo ng 42 kilometers kinabukasan. Ang unang hakbang ay baka 5 minutes walk lang, o simpleng stretching. Ganon din sa disiplina. Halimbawa, bawat umaga pagkagising, tupi ka agad ng kumot. Maliit lang yan, halos 1 minuto lang ang gugulin mo, pero napakalaking epekto nito dahil sinisimulan mo ang araw na may isang bagay kang natapos. Parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya kong gawin ang mga bagay na dapat kong gawin, kahit maliit lang. Isa pa, isipin mo yung paglalagay ng gamit sa tamang lugar. Kapag umuwi ka, imbis na ihagis lang ang bag o tsinelas, ilagay mo agad kung saan ito dapat nakalagay. Oo, sobrang liit na gawain, pero ito ang nagtuturo sa'yo ng habit na ayusin ang bagay ngayon, huwag ipagpabukas. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay madali kang tamarin, hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Kailangan mo lang simulan sa pinakamadaling bagay na hindi mo kayang iwasan. Ang sekreto rito ay hindi perfection, kundi
consistency. Kahit gaano kalit ang hakbang, kung araw-araw mong ginagawa, lumalakas ang muscle ng disiplina mo. Parang savings din sa bangko. Hindi mo agad makikita ang laki ng ipon mo kung tig 50 pesos lang inuhulog araw-araw. Pero isipin mo, pagdating ng isang taon, ang liit ng halaga kada araw, pero lumaki dahil consistent ka. Ganon din sa disiplina. Hindi dahil sa isang malaki at dramatic na pagbabago, kundi sa paulit-ulit ng maliliit na gawain na naiipon sa paglipas ng panahon. Kapag sinimulan mo sa maliit, hindi ka agad overwhelmed. Hindi ka masyadong mapapagod o madidismaya. At sa tuwing natatapos mo ang isang maliit na gawain, nagkakaroon ka ng sense of accomplishment. Yung pakiramdam na, yes, nagawa ko. At yan ang nagbibigay ng lakas ng loob para sumunod sa mas malalaking gawain. Number 3, mag-practice ka ng self-control. Alam mo ba, sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahirap pero pinakamahalagang aspeto ng disiplina. Kasi kahit gaano aganda ang plano mo, kung wala kang self-control, madali ka pa rin matitinag. Halimbawa, isipin mo ito, nasa harap mo ang paborito mong pagkain, lechon, samgyup, o milk tea. Sinasabi ng isip mo, sige na, isang beses lang naman. Pero sa kabilang banda, may boses na nagsasabi, huwag kasi nag-iipon ka o nagda-diet ka. Kapag pinili mong sundin ang pangalawang boses, yun na ang self-control. Hindi ibig sabihin na pinagkakaitan mo ang sarili mo. Ang ibig sabihin, marunong kang magpigil sa tukso para masunod ang mas malaking layunin. Isipin mo, may 1,000 ka. Kung wala kang self-control, baka isang araw lang, ubos na agad dahil puro luho at walang plano. Pero kapag marunong kang magpigil, matututo kang itabi, mag-ipon, at maglaan para sa mas mahalaga, katulad ng pangnegosyo o emergency. Ganito rin sa buhay. Kung hindi mo mapipigilan ang maliliit na tukso ngayon, baka hindi ka makarating sa mas malaking tagumpay bukas. Relatable din ito sa simpleng gawain, gaya ng paggamit ng cellphone. Ang dali-dali talagang malulong sa social media. Isang scroll lang, wala ka ng oras. Pero kung may self-control ka, alam mong kailan titigil at kailan babalik sa trabaho o sa pag-aaral. Ang sikreto dito, huwag mong isipin na kaaway ang self-control. Isipin mong kakampi ito. Kasi ang tunay na self-control ay hindi pagkitil ng kasayahan, kundi pagpapaliban ng pansamantalang aliw para sa mas malaki at mas magandang resulta. Kaya kapag natutunan mong mag-practice ng self-control, parang pinapalakas mo ang muscle ng utak mo. Sa umpisa, mahirap, parang pag-ehersisyo. Pero habang tumatagal, mas nagiging natural na sa'yo. At kapag naging habit na, doon mo makikita na kaya mo palang gawin ang mga bagay na akala mo imposible dati. Number 4, magtakda ka ng limitasyon. Isipin mo ito, may kaibigan kang laging nagyayaya kumain sa labas. Pero ikaw naman ay nag-iipon para sa isang goal. Halimbawa, pambili ng laptop o pang negosyo. Kung hindi ka marunong magtakda ng limitasyon, madali kang mahahatak sa mga bagay na wala sa plano mo. Ang resulta, ubusan ng pera, guilt sa sarili, at mas lalong natatagalan bago mo makuha ang pangarap mo. Ganito rin sa oras. Kapag wala kang limitasyon sa social media, mapapansin mo na isang scroll lang ang plano mo, pero biglang 3 oras na ang lumipas. Hindi mo namamalayan na ubos ang oras na pwede mo sanang ginamit para mag-aral, para magtrabaho, o magpahinga ng maayos. Kaya ang pagtatakda ng limitasyon ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa sarili. Ito ay paraan ng pagbibigay ng respeto sa oras, sa pera, at energy mo. Relatable, di ba? Kasi lahat tayo ay may mga bagay na sobra-sobra kung minsan. Minsan, sobra sa cellphone. Minsan, sobra sa pagkain. Minsan, sobra sa pakikisama. Pero tandaan mo, ang disiplina ay hindi lang tungkol sa paggawa ng dapat gawin, kundi pati sa pagdidesisyon kung ano ang hindi mo dapat gawin. Kung marunong kang maglagay ng hangganan, mas lumilinaw ang priorities mo. Halimbawa, pwede mong sabihin sa sarili mo, hanggang 1 oras lang ako sa TikTok. 1 beses lang ako kakain sa labas kada linggo. Hindi ako tatanggap ng trabaho o commitment na sisira sa oras ng pamilya ko. Kapag nasanay ka sa ganitong mindset, unti-unti mong makikita na mas nagiging magaan ang buhay. Mas nakukontrol mo ang sarili mo at hindi ikaw ang kinukontrol ng tukso o sitwasyon. Ang limitasyon ay parang bakod, hindi para ikulong ka,
kundi para protektahan ka sa mga bagay na makakasira sa'yo. Kung walang bakod, kahit sino pwedeng pumasok sa bakuran mo. Pero kung may malinaw kang hangganan, ikaw ang may kontrol kung sino at ano ang papayagan mong makapasok. Kaya kung gusto mong maging disiplinado, huwag mong hayaang ikaw ang lamunin ng sobrang oo sa lahat ng bagay. Matuto kang magsabi ng hanggang dito lang. Kasi sa bawat hindi na sinasabi mo sa mga distractions, mas malapit ka sa malaking oo ng buhay mo, ang mga pangarap at layunin mo. Number 5, iwasan mo ang procrastination. Isa ito sa pinakamalaking hadlang sa pagiging disiplinado. Maraming taong nagsasabi ng linyang ito, mamaya na lang, bukas ko na gagawin to. Pero alam natin kung saan ito nauuwi. Nasa huli na ang lahat at nagmamadali ka, puno ng stress. At minsan, hindi mo na naibibigay ang best effort mo. Kung iisipin mo, ang procrastination ay parang utang. Habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki ang interes. Ang isang simpleng gawain na kaya mong tapusin sa loob ng 30 minutes ngayon, nagiging mabigat at doble ang effort kapag pinatagal mo. Isipin mo na lang yung school project o report sa trabaho. Kapag sinabi mong, gagawin ko na lang sa weekend, dumadating ang weekend na pagod ka, may ibang lakad at wala ka pang nasimulan. Ang ending, gabi bago ang deadline mo na ginagawa lahat. Stress ka, kulang ka sa tulog at hindi mo na na-enjoy yung weekend mo. Sa huli, nagawa mo nga pero hindi sa pinakamagandang paraan. Pero bakit nga ba tayo nagpo-procrastinate? Dahil takot tayo sa simula, kulang tayo sa motivation at sobrang kalat ng isip natin. Paano ito maiiwasan? Gamitin mo ang 5-minute rule. Sabihin mo sa sarili mo, sisimulan ko lang ito ng 5 minuto. Minsan pag nagsimula ka na, tuloy-tuloy na. Hatiin mo ang malalaking gawain. Kung masyadong overwhelming ang isang bagay o isang task, hatiin mo ito sa mas maliliit. Halimbawa, imbis na isipin mong kailangan kong tapusin ang buong report, simulan mo lang sa paggawa ng outline. Tanggalin mo ang distractions, i-off ang notifications, lumayo muna sa cellphone o pumili ng tahimik na lugar. Tapos, mag-reward ka rin sa sarili mo. Kapag natapos mo ang isang gawain nang hindi nagpaliban, bigyan mo ng maliit na gantimpala ang sarili mo. Kapag lagi kang nagpo-procrastinate, para kang hinahabol ng anino. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung guilt at bigat ng hindi mo pa nagagawa. Pero kapag sinimulan mo agad ang isang gawain, para kang nakahinga ng maluwag. Hindi lang gumana ang isip mo, kundi mas may oras ka pang gawin ang ibang bagay na gusto mo. Ang tunay na disiplina ay hindi lang paggawa ng tama, kundi paggawa nito ngayon at hindi bukas. Tandaan, kung kaya mong simulan ngayon, huwag mo nang ipagpaliban. Number 6, palakasin mo ang iyong willpower. Alam mo ba na ang willpower ay parang kalamnan? Oo, parang muscle sa katawan. Kapag ginagamit mo ito araw-araw, unti-unti itong lumalakas. Pero kung lagi mong hinahayaan na sumuko ka agad sa tukso, para bang nangihina ito at mas madaling bumigay. Isipin mo na lang, ilang beses ka na bang nagplano na bukas magsisimula na ako mag-exercise? Hindi na ako kakain ng junk food. Pero kinabukasan, ayan ka na naman, humihigop ng soft drinks o nakahiga lang sa kama. Normal yan, kasi lahat tayo ay may natural na struggle sa pagpipigil ng sarili. Ang tanong lang, paano mo mapapalakas ang sarili mong willpower para hindi ka laging talo ng tukso? May mga pagkakataon na gusto mo agad makuha ang sarap at saya. Halimbawa, gusto mong kumain ng cake kahit hindi pa oras ng kainan. Subukan mong ipagpaliban muna. Sabihin mo sa sarili mo, maya na lang pagkatapos ng dinner. Kapag natututo kang maghintay, para kang nag-i-ehersisyo ng disiplina. At ito ang nagbibigay lakas sa willpower mo. Kung alam mong mahirap pigilan ang sarili mo sa chocolate, huwag ka nang bumili. At itago mo ito sa aparador mo. Kasi kahit anong lakas ng willpower mo, kung araw-araw mo siyang nakikita, mauubos din ang resistensya mo. Kaya ang tunay na disiplina, hindi lang laban sa tukso. Paminsan, pag-iwas na rin dito. Ang willpower ay hindi regalo na bigla na lang dumadating. Isa itong kasanayan na pwedeng buuin at palakasin araw-araw. Tandaan mo, bawat maliit na tagumpay sa pagpipigil ng sarili ay dagdag lakas sa disiplina mo. At habang lumalakas ito,
mas nagiging madali ang paggawa ng tama kahit mahirap. Number 7, harapin mo ang iyong kahinaan. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hirap magtagumpay? Kasi imbis na harapin nila ang kahinaan nila, tinatakasan nila ito. Marami sa atin ang mas gustong magpanggap na okay lang, kaya ko naman. Kahit sa totoo lang, may mga parte ng buhay natin na sadyang mahina tayo. Pero ang sekreto ng disiplina ay hindi pagtatago, kundi ang matapang na pagharap sa kahinaan. Isipin mo ganito, kung may bubong ka na may butas at kapag umuulan ay pinapasok ng tubig, pwede mong takpan ng plastic pansamantala. Pero habang hindi mo tinatapalan o pinapalitan ng sirang bahagi, uulan at uulan pa rin at paulit-ulit kang mababasa. Ganyan din ang kahinaan. Hanggat hindi mo hinaharap, babalik at babalik ito para guluhin ang buhay mo. Halimbawa, kung mahina ka sa pagkain, tipong hindi ka makakontrol sa junk food o matatamis, madali mong sabihin, wala namang masama sa konti lang. Pero kapag hindi mo ito kinilala bilang kahinaan, tuloy-tuloy lang ang cycle. Kain ka ng kain, tapos manghihinayang ka sa huli. Ang disiplina dito ay aminin mo, oo, mahina ako sa pagkain, pero pwede kong kontrolin ito. Kapag inamin mo, mas madali mong matutukan ang solusyon. Isa pang halimbawa ay procrastination. Madalas mong sabihin, mamaya ko na gagawin, may oras pa naman. Pero alam mo sa sarili mo na ito ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-unlad mo. Kung tatakasan mo ito, paulit-ulit kang mahuhulog sa parehong bitag. Pero kung aaminin mo na ito ang kahinaan mo, pwede ka nang gumawa ng konkretong aksyon. Minsan kasi, iniisip natin na kapag inamin natin ang kahinaan natin, para bang ipinapakita natin na mahina tayo bilang tao. Pero ang totoo, kabaligtaran. Ang taong marunong umamin sa kahinaan niya, siya ang mas matatag. Kasi doon nagsisimula ang tunay na disiplina sa pagkilala na hindi ako perpekto pero kaya kong magbago. Kaya kung gusto mong maging mas disiplinado, huwag mong takasan ang mga bagay na magpapabagsak sa'yo. Kilalanin mo, harapin mo, at unti-unti mong ayusin. Tandaan mo, hindi kahinaan ang nakakasira sa tao, kundi ang pagtanggi na harapin ito. Number 8, maging consistent kahit walang nakakakita. Alam mo, madali lang maging masipag kapag may nakatingin. Madali lang sumunod sa rules kapag may boss, guro o magulang na nagbabantay. Pero ang tunay na disiplina ay sinusukat sa mga sandali na wala kang audience, wala kang palakpak at wala ring papuri. Isipin mo ito, kung mag-ehersisyo ka lang kapag may kasama ka, paano kung wala? Kung magiging masinop ka lang sa trabaho kapag may manager na nakabantay, paano kung ikaw na mismo ang responsable sa sarili mong oras? Dito nasusubok ang consistency. Ang consistency na ginagawa mo kahit walang nakakakita ay parang pagpapatayo ng bahay na matibay ang pundasyon. Hindi ito flashy, hindi ito pinapansin ng iba, pero ito ang magdadala ng tibay sa buong buhay mo. Para siyang ugat ng puno, hindi nakikita sa ibabaw, pero siya ang nagbibigay lakas para manatili kang nakatayo kahit anong bagyo. Isipin mo ang isang estudyante na nagre-review para sa exam. May dalawang klase. Yung isa, nag-aaral lang kapag andun ang barkada sa library para may kasabay siya, para may kwentuhan. At yung isa, kahit wala nang nakakaalam, nagsusunog ng kilay sa kwarto tuwing gabi. Sino sa tingin mo ang mas malamang na pumasa? Siyempre, yung consistent kahit walang nakakakita. Kung nagwo-workout ka sa gym at may mga tao sa paligid, siyempre, todo effort ka kasi baka mapansin na tamad ka. Pero ang tanong, kapag ikaw na lang mag-isa sa bahay, may dumbbell ka o push-up lang, gagawin mo pa ba? Doon nakikita ang tunay na disiplina. Kasi sa totoo lang, ang mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa sa pribado, siya ring nagbubunga ng tagumpay sa publiko. Kung tapat ka sa routine mo, kahit walang nanonood, makikita rin to sa resulta mo. Tulad ng isang musikero, hindi mo agad nakikita ang libu-libong oras ng ensayo sa likod ng entablado. Pero sa mismong performance, doon lumalabas ang bunga ng kanyang consistency. At ito ang pinakamasarap isipin. Kung kaya mong maging consistent kahit walang nakatingin, ibig sabihin, hindi mo ginagawa para sa papuri ng iba, kundi dahil alam mong yun ang tama para sa sarili mo. Yun ang tunay na disiplina.
Yung hindi umaasa sa external validation, kundi nakaugat sa personal na paninindigan. Sa madaling salita, maging consistent kahit walang nakakakita. Dahil doon nasusukat ang integridad mo. Ang tanong, kung wala nang ibang nakakaalam, gagawin mo pa rin ba ang tama? Kapag oo ang sagot mo, doon ka na talagang nagsisimulang maging disiplinado. Number 9, magtiwala ka sa proseso. Napakadaling sabihin, trust the process. Pero napakahirap gawin, lalo na kung sanay ka na gusto mong makuha agad ang resulta. Isipin mo, nag-gym ka ng 2 linggo, tapos titigil ka na kasi wala ka pang abs o muscles. O kaya naman, nag-ipon ka ng 3 buwan, tapos biglang naisip mo, wala namang nangyari, maliit pa rin ang pera ko. Kaya kadalasan, sumasabit tayo sa disiplina dahil hindi natin makita agad ang bunga. Pero ang totoo, ang disiplina ay parang pagtatanim. Hindi naman kapag nagtanim ka ng buo ngayon, bukas may puno ka na agad. Una, didiligan mo, aarawan mo, alagaan mo, at pagkatapos ng maraming linggo o maraming buwan, unti-unti mo lang makikita ang paglago. Ganito rin ang proseso ng buhay. Minsan iniisip mo, bakit ang bagal? Ang tagal bago magbunga ang sipag ko. Pero kung susuko ka sa gitna, sayang lahat ng effort mo. Parang tinanim mong buto na halos namunga na, pero bigla mong hinukay at tinapon kasi nainip ka. Isipin mo kung paano ka natutong magbisikleta noong bata ka. Hindi ka naman agad marunong sa unang sakay, di ba? Nahulog ka, nasugatan, nadapa. Pero dahil tuloy-tuloy kang nag-practice, unti-unti mong nakuha ang balanse. Kung sumuko ka agad sa unang pagbagsak, hanggang ngayon, baka hindi ka pa marunong magbisikleta. Pero dahil nagtiwala ka sa proseso ng paulit-ulit na pagsubok, natuto ka rin. Ganun din sa trabaho, sa pag-iipon, sa relasyon, o kahit sa paghubog ng bagong ugali. Hindi instant ang resulta. Kailangan ng consistency. At doon papasok ang disiplina. Ang totoong sukatan ng disiplina ay hindi kung gaano ka kabilis makakuha ng resulta, kundi kung gaano ka katatag magpatuloy kahit walang nakikitang pagbabago. Kung natututo ka magtiwala sa proseso, mas magiging matiisin ka, mas hindi ka madaling panghinaan ng loob, at mas mararamdaman mong lumalakas ang tiwala mo sa sarili. At kapag dumating na ang resulta, mas matamis kasi alam mong pinaghirapan mo at dinaanan mo ang lahat ng hakbang. Ang tiwala sa proseso ay hindi lang basta pagtitiis, kundi pagpapaalala sa sarili mo na ang bawat araw na ikaw ay nagiging disiplinado ay hakbang papalapit sa gusto mong marating, even kung hindi mo pa nakikita ngayon. Number 10, alagaan mo ang iyong katawan at isipan. Kapag pinag-uusapan natin ang disiplina, madalas iniisip ng tao ay tungkol lang ito sa oras, trabaho o pera. Pero ang pinakamahalagang pundasyon ng lahat ng ito ay ang katawan at isipan mo mismo. Isipin mo ng ganito, kahit gaano ka kasipag at kahit gaano kaganda ang plano mo, kung lagi kang pagod, wala kang energy at magulo ang isip mo, mahihirapan ka talagang maging disiplinado. Para kang cellphone na hindi fully charged. Gusto mong magamit ng matagal ang cellphone mo, pero mabilis malobat dahil hindi mo inalagaan ang baterya. Disiplina ang masusukat sa simpleng bagay tulad ng sapat na tulog, tamang pagkain at regular na exercise. Kapag kulang ka sa tulog, irritable ka, mabagal mag-isip at wala kang gana gumawa. Kapag puro junk food ang kinakain mo, mabilis kang mapagod at humihina ang immune system mo. At kapag hindi ka nag-ehersisyo, nagiging mabigat ang pakiramdam mo. Parang wala kang sigla. Kaya kung gusto mong maging mas produktibo, kailangan mong disiplina ang sarili mo sa lifestyle. Hindi ito tungkol sa pagiging fitness addict, kundi tungkol sa pagbibigay sa katawan mo ng tamang pangangalaga para mas makagalaw ka ng maayos at mas magawa mo ang mga plano mo. Disiplina rin ang kakayahang alagaan ng mental health. Hindi lang puro trabaho at responsibilidad ang buhay. Kapag pinabayaan mo ang utak mo sa stress, overthinking at negativity, kahit gaano ka ka-organize sa labas, sa loob naman, guguho ka. Kaya kailangan mong turuan ang sarili mong magpahinga. Hindi ito katamaran, kundi matalinong paraan para manatiling matatag. Halimbawa, kung sobrang dami mong iniisip, pwedeng gumawa ka ng simpleng journaling bago matulog para mailabas ang bigat ng isip mo. Kung nakakaranas ka ng stress,
Pwede mong iwasan muna ang toxic na tao o toxic na sitwasyon at pumili ka ng mga activities na nagbibigay sa'yo ng peace of mind tulad ng pagbabasa, pakikinig ng musika o simpleng paglalakad. Ang katawan at isipan ay parang kambal na motor ng disiplina. Kung mahina ang isa, hihinto ang makina. Pero kapag pareho silang malusog, mas malayo ang mararating mo. Isipin mo ito, paano ka magiging consistent sa trabaho kung lagi kang puyat? Paano ka magiging focused sa goals kung utak mo puno ng takot at pangamba? Kaya nga ang pangangalaga sa sarili ay hindi luho, kundi bahagi ng disiplina mismo. Kung gusto mong makuha ang mga pangarap mo, kailangan mo munang alagaan ang sarili mo. Kasi ikaw mismo ang pinakaunang puhunan mo. Number 11, itigil mo na ang palaging paghahanap ng perfect timing. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hindi umaabot sa mga pangarap nila? Hindi dahil wala silang talento, hindi dahil kulang sila sa resources, kundi dahil palagi nilang hinihintay ang perfect timing. Iniisip nila, kapag may pera na ako, saka ako magsisimula. Kapag hindi na busy, doon na lang ako gagalaw. Kapag handa na talaga ako, doon ko sisimulan. Pero ang problema, hindi dumarating ang perpektong oras na hinihintay mo. Lagi at laging may abala. Lagi at laging may dahilan para hindi pa gawin ngayon. Parang sa pag-ehersisyo, may nagsasabi na magji-gym siya kapag may magandang sapatos, kapag may ka-workout body, o kapag natapos ang lahat ng gawain. Pero sa totoo lang, ang oras ay palaging mabilis lumipas. At kapag hinintay mo ang perfect timing, baka hindi ka na makapagsimula kailanman. Ang tunay na disiplina ay paggawa kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Kahit hindi ka motivated, kahit hindi kumpleto ang gamit mo, kahit maliit lang ang kaya mong simulan ngayon, ang mahalaga, gumalaw ka. Isipin mo ito, kapag naghihintay ka ng tamang panahon para magtanim, baka maubos ang buong season. Pero kung sisimulan mo na ngayon, kahit maliit lang, may tsansa ka pa rin anihin ito bukas. Relatable ito, lalo na sa atin. Ilang beses ka na bang may ideya, plano, o pangarap na naiwan na lang sa isip mo kasi naghihintay ka ng tamang pagkakataon? Pero tandaan mo, wala talagang perfect timing. Ang meron lang ay ngayon. Kaya kung gusto mong maging disiplinado, bitawan mo ang ideya ng paghihintay sa tamang oras. Gawin mo kung ano ang kaya mo, kung saan ka naroroon, at kung ano ang meron ka ngayon. Habang ginagawa mo yon, unti-unti mong mabubuo ang momentum. At darating ang mas magagandang pagkakataon. Pero hindi dahil hinihintay mo sila, kundi dahil inabot mo sila sa pamamagitan ng disiplina. Number 12, huwag kang sumuko kahit bumagsak ka. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hindi umaabot sa pangarap nila? Hindi dahil mahina sila, hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil sumuko sila sa gitna ng laban. Kung iisipin mo, lahat tayo ay bumabagsak. Lahat tayo ay nagkakamali. May mga araw nagigising ka na parang wala kang gana. May mga pagkakataon na hindi mo nasunod ang plano mo. At may mga sandali na mararamdaman mong parang wala ka ng patutunguhan. Pero tandaan mo ito, ang disiplina ay hindi pagiging perpekto, kundi ang kakayahan mong bumalik ulit kahit ilang beses kang nadapa. Isipin mo na lang mga batang natututo maglakad. Ilang beses lang nadadapa bago sila tuluyang makalakad ng tuwid. Daang beses silang bumabagsak. Pero walang batang sumuko at sinasabing, ayoko na, para sa iba na lang paglalakad. Ganun din dapat ang mindset mo. Kapag bumagsak ka, natural lang yan. Pero ang tanong, tatayo ka ba ulit? Sabihin na natin gusto mong maging mas healthy. Nagdesisyon kang iwasan ang soft drinks at fast food, pero isang araw, napakain ka ulit ng burger at fries. Tapos sinabayan mo pa ng malamig na soda. Ang dali mong masabihang, ay wala na, hindi na ako magiging disiplinado. Pero teka, isang pagkakamali lang ba ang dapat magdikta ng buong buhay mo? Hindi, di ba? Maaari kang bumangon ulit kinabukasan, uminom ka ng tubig, kumain ka ng masustansya, at ipagpatuloy ang laban. Ganito ang sekreto. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagkakamali bilang bahagi ng proseso at hindi bilang katapusan ng laban, doon ka magiging tunay na disiplinado. Kasi ang disiplina ay hindi lang pagiging consistent sa plano, kundi pagiging consistent sa pagbabalik sa tamang landas kahit ilang beses kang mawala. Kung ikukumpara, ang mga matagumpay na tao, hindi dahil hindi sila bumagsak,
Bumagsak sila ng libu-libong beses, pero bumangon din sila ng libu-libong beses. Kaya kaibigan, kung gusto mong maging disiplinado, tandaan mo ito. Ang pagkatalo ay panandalian, pero ang pagsuko ay permanente. Hanggat hindi ka sumusuko, may pag-asa kang magtagumpay.